Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang mga pangyayari sa Indonesia kasi nagkakaroon ng kaguluhan doon. Parehas lang tayo sa Pilipinas na ang mga politiko sobra na ang kurakot. At ang mga Indonesians hindi na nakapagtimpi, gumawa na ng mga mararahas na hakbang. Yung mga napapanood ko is sinusunog ang mga bahay ng mga korap na politiko sa lansangan. Hindi nagpapatakot ang mga tao, nakikipagtulukan, nakikipagbunuan sa mga pulis. Ito ipapakita ko sa inyo, kakaiba. Akyat bahay. Yung bahay ng korap na politiko, pinasok na ng mga galit na Indonesian, inakyat bahay, nagdala ng mga gamit sa loob para makabawi. Akyat bahay, dali ha. Gamit ng taong bayan sa Indonesia, ayun o, inakyat bahay nila. Yung malalaking bahay ng mga politiko. Inubos yung mga gamitan sa loob ng bahay nila. Ayun o, mamahali pa iba. Puro vintage. Primera klaseng mga gamitan o, kinuha lahat. Talagang walang pinalampas sa sobrang galit ng mga tao. Tsaka sa kanilang politiko. Sa kanilang bansa, ayan o, diluding talaga. Ubus eh, walang tira. Sa sobrang galit ng taong bayan sa Indonesia, ayun ang inakyat bahay nila. Yung malalaking bahay ng mga politiko. Inubos yung mga gamitan sa loob ng bahay nila. Ayun o, mamahali pa iba. Puro vintage. Primera klaseng mga gamitan o, kinuha lahat. Talagang walang pinalampas sa sobrang galit ng mga tao. Tsaka sa kanilang politiko. Sa kanilang bansa. Okay, so tignan ko yung isang video, yung mga tao hindi takot makipagtulakan sa mga pulis. Tignan ko ha. Ito na. Ano? Mga pulis at mga demonstrators, rallyista, mga naka-helmet, mga pulis. Okay. So ang tanong, yung mga ganyang kaguluhan sa Indonesia, mangyayari ba dito sa Pilipinas? Ano sa tingin nyo? Kasi tingnan nyo nung EDSA Revolution ng 2086, it's a miracle. Talagang hinangaan tayo dahil walang bloodshed. Posibleng magdanak ang dugo nung panahon yun. Hindi ko makalimutan yung eksena ni General Fabian Ver, Chief of Staff noon, na humihingi siya ng permiso sa yumaong President Marcos Jr. na, "Sir, our troops are ready, our artillery. We are just waiting for your command to fire." Talagang pupulbusin na sana ang mga nagrarally sa EDSA during that time. Kaya lang, ito po ang greatest legacy para sa akin. Kung may isang napakagandang ginawa ni President Marcos Sr., yung moment na yun, nasabi niya, "No, do not fire at them." Kaya walang dumanak na dugo dahil sa isang utos ng isang Presidente Marcos Sr. na nagmamahal sa mga Pilipino. Siya na lang ang umalis. That's the greatest act of Marcos Sr. Kaya up to now, kahit may mga ginawa siyang hindi maganda, mga pagnanakaw, hindi ko makakalimutan yun.
Talagang that's selfishness. Yung bahalang maalis na siya sa pwesto, wala ang kanyang presidency, basta walang mamamatay na Pilipino. Wow! Yan, Marcos. Kaya lang, I don't know ngayon. Baka history repeats itself. Pag hindi maagapan itong kalukuhan sa budget, flood control, katiwalian, corruption, I'm worried. Baka ang Pilipino hindi na makapagtimpi. But sana hindi mangyari yung ganyang kaguluhan. Sa ibang bansa, no? South Korea, dahil sa pagprotesta ng mga tao doon, na-impeach na yung presidente nila. Kaya yung first lady na nasangkot sa katiwalian, nakakulong ngayon. Yung dating first lady ng South Korea. Ganun. Grabe, sa Thailand naman, yung babaeng prime minister, na sibak na. Dahil sa ethics complaint, dinesisyonan ng korte. Tanggal. So, ganun, katindi sa ibang bansa. Tayo, kakaiba. So, good luck na lang. Ako naman, pagbigyan, kaya ko pang pagbigyan. Ang administrasyong ito, ang Pangulo, he's doing his best. Kaya lang problema yung nakapalibot sa kanya. Ang tanong, meron ba siyang enough political will na banggain yung, alam mo na, pinsan, mga aliado. Wala yung nakakadismaya doon sa hearing sa Congress kanina. Gusto ng ang mga ibang kongresista na matitino. Gusto nilang ipatawag si Congressman Saldico at saka Senator Grace po. Ang ganda na sana yun. Makabawi ng credibility ang Kamara kung pinatawag. Kaya lang, wala, nagkagulo. Hindi sila pumayag ang karamihan. Lalo na yung si Congressman Toby Chanco na meron na siyang USB. May papakita sana para patunayan na si Congressman Saldico may isiningit na 13 billion sa 2025 BICAM. Wala, hindi rin pinayagan. So, sana, God save the Philippines. Hindi mangyari ang kaguluhan sa Indonesia. Hindi mangyari dito sa atin. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng maayos na tirahan. Panoorin yung video nito. Ni sila ang natagaan og gero, mag-atop na ni sila karon. Karon nakahumanagid silang anti sa pag-atop. Sa Ginoo nakahatagan mi og sin nga kabalay ni. Dili Oo. ulanan salamat sa nakahatag sa akin. Oo. Pila na rin mong edad ante? Kuan adman 51. 51. Pila rin mong anak? Siya walo. So tanan na nakapamilya or naapay gamay? Wa pa makpuminyo ang duha. Ay.
So duha lang ang imong anak karon nga gabuyon. Tanan na nakapamilya ang upat. So salamat kayo ante. Salamat kayo. Galing.